Impress tayo sa Taiwan agriculture. Yun nga yung premise natin ngayon, ang sinasabi natin. 40 years ahead sila sa Pilipinas. Pero ang farming ay hindi yon main industry ng Taiwan. Ang gagawin ng gobyerno, kakausapin yung farmer, ipapastop niya yung farming activity. Pero ang gagawin ng gobyerno, ibibigay sa farmer yung potential na income niya for that cropping season. Mag-giveaway lang siya sa paggamit ng electricity at paggamit ng tubig papunta doon sa main industry nila. Ganun katindi yung support ng gobyerno para doon sa farmer, para yung farmer hindi siya maapektuhan doon sa crisis. Ang Taiwan government ay namimigay ng support sa bawat farmer ha, hindi group of farmers, hindi cooperatives, hindi organized groups, per farmer. Ang binibigyan ng gobyerno ay hindi lang mahirap na farmer o maliit na farmer. Pati yung mga big time, pati yung mga malalaki, pare-pareha silang nabibigyan ng support ng gobyerno. Lagi natin naririnig yung food security. Pag naririnig ko yan sa Pilipinas ay bawat Pilipino ay may mabibili kasi wala naman libre. May mabibili na pagkain para makasurvive tayo. Sa Taiwan, iba. In the event na bigla silang girahin ng China, ang lahat ng citizen ng Taiwan ay kakain. Kasi meron silang nakastore na pagkain. Meron silang bigas na naka-ready na pwedeng i-disperse kaagad ng gobyerno pag may gera. Yun po ang ibig sabihin nila ng food security. Sa Taiwan, sinisigurado ng gobyerno na mas mahal ang imported kaysa locally produced. May kikitain pa ba ang rice farmer? 1 hectare lang. Tapos lahat service provider, lahat rerentahan. Anong kikitain ng farmer? Ang sagot, kasi mataas ang presyo ng buying ng palay sa Taiwan. Bakit kumikita ang mga rice farmer? Dahil sa Taiwan, walang trader. Paano nangyari na nawala ang trader? Sa Pilipinas, pag nag-harvest ka at benenta mo, fresh palay, benenta mo, mababa ang presyo. Sa Taiwan, baliktad. Kung newly harvested, fresh palay, mas mahal. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! Agribusiness podcast po tayo for today. Last month ay nandun ho tayo sa Taiwan at nag-feature po tayo ng iba't ibang industries from rice to high-value crops like lettuce and strawberry at kahit ornamentals no like orchids. At marami tayong na-realize doon no at nakita natin na ang Taiwan agriculture ay ahead sa atin ng 40 years. At aalamin natin, no, isa-isahin nating i-discuss ngayon bakit sila lamang ng 40 years at bakit ang Pilipinas ay behind. Ang podcast na to ay hindi natin objective para i-down ang mga Filipino. Hindi rin natin objective para i-bash ang ating gobyerno. But rather, ito ay pinag-uusapan para somehow magkaroon tayo ng mas magandang perspective. Ano ang pwede nating gawin para mag-improve ang agriculture natin dito sa Pilipinas. At lahat ng aking sinasabi ay base lamang sa aking experience at mga narinig na mga nakausap nating mga farmers dito sa Pilipinas at sa Taiwan. Okay, start tayo doon sa ano ba yung pinagkaparehas ng Taiwan sa Philippines. In terms of
geographical location, actually hindi sila part ng Southeast Asia pero sobrang lapit lang nila sa atin, no? In fact, isa lang yung ating time zone. At in terms of crops, halos parehas din ho tayo ng tinatanim na crops, no? Nagtatanim din sila ng palay at pati yung mga high value crops, nagtatanim din sila ng eggplant, nagtatanim sila ng bayabas, strawberry, halos parehas na parehas. Kung parehas tayo ng tinatanim, bakit sila ay nakakalamang? So, laging joke yan na number one exporter tayo ng bagyo sa Taiwan. In short, parehas lang din tayo na laging tinatamaan ng mga malalakas na bagyo. Pero bakit sila ay leading in terms of agriculture sa atin? Okay? Isa pang pagkakaparehas ng Taiwan at Pilipinas ay in terms of land holding, yung mga farmers natin ay parehas lang din sa Taiwan. Maliliit lang yung mga lupa na sinasaka ng mga farmers doon, no? Ganun din sa Pilipinas, no? Marami yung mga farmers na maliliit lang ang lupa. Pero in terms of lupa, mas lamang ang Pilipinas. Mas malaki kasi yung country natin in terms of land area compared to them. At marami sa atin na nagmamay-ari ng mga maluluwang na lupain talaga, no? May mga hundreds of hectares, thousands of hectares pag-aari ng isang pamilya. Pero sa kanila, ang lupa ay maliliit lang. Halos lahat sila maliliit lang talaga kasi in terms of yung value sobrang mahal. Mahal talaga yung lupa, yung value ng lupa doon sa Taiwan. So, bakit parehas tayo na maliliit lang yung land holdings, pero bakit productive sila compared sa atin? Okay, sa Taiwan, ang 1,000 square meter ay considered farm. May mga nagtatanim doon ng guava farm na 1,000 square meter lang. May mga nagtatanim doon ng papaya na 1,000 square meter lang. May nagtatanim ng gabi na baka ganun din, mga 1,000 square meter lang. Kahit saging, 1,000 square meter lang. Bakit productive yung mga farming nila na kahit 1,000 square meter lang? 1,000 square meter lang, farm na sa kanila. Ang rice farmer doon, 1 hectare ay rice farmer na, no? Siguro meron ding mga 3 hectares. Pero mga ganun lang yung mga land holding nila. Sa Pilipinas, pag 1 to 3 hectares ang rice farmer, hindi yan kumikita. Sa Pilipinas, kailangan at least 10 hectares pataas para kumita ang isang rice farmer. So, bakit ganun, no? Bakit sa kanila mas maliit yung mga rice farms pero kumikita yung mga farmers? Sa Taiwan din, kahit sa mga cities nila, mga smaller cities, hindi naman yung Taipei kasi sobrang wala na talagang space doon, no? But yung mga ibang mga cities nila na mas maliliit, pero progressive pa rin. Pero sa kanila, yung kahit yung town proper nila, yung likod lang ng bahay, farm na. Or ilang bloke lang from the center, farms na yon. So, doon wala kang makikita na space na bakante. Lahat yan may tanim. So, doon, kung imagine mo, no, a few blocks away or likod lang ng bahay, farm na. Sa atin, hindi ganun, no? Masyadong malayo yung mga farms. Wala kang makikita na farms sa likod lang ng bahay o malapit lang doon sa city proper. Hindi nga urban gardening yan eh. Talagang farm talaga. Sa Pilipinas, kahit urban gardening, hindi pa rin popular, no? Sobrang konti. Walang, or sabihin natin, halos wala. Doon sa Taiwan, ang isang farm ay minsan yung farm owner, siya rin yung nagmamanage talaga doon sa farm niya. Kung yung farm ay medyo malaki, sabihin natin 1 hektarya hanggang 3 hectares, meron yan 3 tao
na nagmamanage ng farm. That includes 2 may-ari at isang farm worker. Ganun lang. 3 na tao lang ang nag-work sa isang farm na productive. Let's say for example, papaya farm, ganyan, na alam natin, ang high value crops ay mabusisi, madaming trabaho, pero 3 tao lang at the most ang nagmamanage sa isang farm. Sa Pilipinas, minsan nga kahit wala pang 1 hektarya, napakadami, no? Ang dami-daming tao na pinapasweldo. Yun pa lang, no, yung in terms of pagpapasweldo, pag kukumpitin mo yan, bawas lahat yan dun sa potential ng kita ng isang farm. Bakit ganon? Kasi doon sa Taiwan ay mechanized. Pag sinabi mong mechanized, hindi naman lahat yan puro malalaking machines, no? Kasi nga maliliit yung farm, so yung mechanization nila maliliit din, no? Ang importante lang dyan ay yun nga, yung may drip irrigation, may tamang source of water, may tamang spacing ng tanim, at doon sa aisle, na yung mga aisle ay malalaki somehow na pwedeng daanan ng mga maliliit na vehicle na nagagamit nila doon sa management at pag-harvest ng mga crops. So, very smooth at madali yung trabaho, hindi nakakapagod. May mga maliliit na makina na pwedeng dumaan while nag-harvest sila, diretso lagay doon sa likod lang. Ibig sabihin, hindi sila harvest, tapos lapag kung saan-saan, tapos may darating, maghahakot. Hindi. Sa kanila, mismo yung nag-harvest, meron na siyang sasakyan, at doon na linalagay yung harvest niya directly. So, again, yung mechanization ay hindi kailangan laging malakihan, no? So obviously sa Pilipinas lahat halos mano-mano, no? Yun yung malaking problema, na madami talaga yung manpower na kailangan, 'di ba? Kung sa kanila ay 3 tao lang kasama na yung 2 mag-asawang may-ari at isang farm worker lang, mahal ang labor doon. Hindi sila basta-basta makakakuha ng labor. Sa atin, ganun din, papunta na tayo doon sa pahirapan ng pagkuha ng labor. Pero still, ang mga farms natin ay hindi pa rin nagme-mechanize, no? Mano-mano pa rin yung bulk ng trabaho. Kahit na napakaliit ng mga farms, ng kagaya ng sinabi ko na 1,000 square meter lang, lahat yan may irrigation, no? Yung mga canals in place yan, minake sure ng gobyerno na lahat ng farms ay maaabot ng irrigation. So imagine mo, itong block na to, itong 1,000 square meter na to ay nagtatanim ng gabi. Susunod, nagtatanim, ikatabihan, nagtatanim ng flowers. Susunod, nagtatanim ng papaya. Imagine that. Iba-iba yung structure ng farm, iba-iba yung water requirement, pero lahat sila may access sa patubig na ginawa ng gobyerno sa lahat ng farms. Mapapansin mo rin sa Taiwan, hindi lang yung highways, no, hindi lang yung kanilang transport system ay in place at maganda. Ang gaganda ng highway, ang luluwang, ang dami mong options sa pwedeng sakyan, may train, may fast train, may bus, no. Lahat ng lugar accessible kasi maganda lahat yung kalsada. Pero hindi lang yung kalsada na daanan ng mga sasakyan, pati yung mga farm to market roads, no? Kahit yung kasulok-sulukan, kalayu-layuan, habang paliit na ng paliit yung kalsada, up to the point na yung kalsada ay isa lang ang pwedeng dumaan, hindi pwedeng may kasalubong. 'Di ba? Lahat 'yan spalted or cemented. Walang lubak kahit saan ka magpunta. Imagine that. So, yung pag-transport ng crops, napakadali for them. Itong magandang na nalaman ko sa Taiwan,
impressed tayo sa Taiwan agriculture. Yung nga, yung premise natin ngayon, ang sinasabi natin, 40 years ahead sila sa Pilipinas. Pero ang farming ay hindi yon main industry ng Taiwan. Okay? Kundi manufacturing ng electronics at saka semiconductors. So, yun talaga ang bumubuhay ng economy ng Taiwan. Talagang pinagtutuunan ng gobyerno yon na lahat yan priority. Okay, yung farming, dahil advanced sila, dependent ang mga farms, especially yung mga malalaking greenhouses, ganyan. Dependent yan sa electricity, dependent yan sa tubig, di ba? Pag may crisis sila, let's say sa kuryente, kinakapos sila ng kuryente, ang government, priority niya, mabigyan ng kuryente, yung mga factories. Ang gagawin ng gobyerno, kakausapin yung farmer, ipapastop niya yung farming activity. Sasabihin ng gobyerno, huwag ka munang magtanim ngayon. This season, hindi ka magtatanim. Pero ang gagawin ng gobyerno, ibibigay sa farmer yung potential na income niya for that cropping season. Mag-giveaway lang siya sa paggamit ng electricity at paggamit ng tubig papunta doon sa main industry nila. Imagine that. Ganun katindi yung support ng gobyerno para doon sa farmer, para yung farmer hindi siya maapektuhan doon sa crisis. Isa pang na-notice natin doon sa Taiwan ay kung tatanungin natin na may land conversion ba? Yung mga agricultural land ba ay naku-convert into industrialization? The answer is yes. Marami, kasi nga maliit lang yung Taiwan, it's even smaller than Luzon, ay highly urbanized. Okay, so since highly urbanized, naku-convert din yung mga land area for agriculture into industrialization. Nagiging factory, nagiging ginagamit for conversion ng mga factories, ganyan. So, that's the reason why yung unang observation natin na bakit yung sa city o sa likod lang ng bahay ay may mga farms kaagad. So, or pag nandun ka sa highway, makikita mo talaga na side by side, no? Factory sa side niya, farm. Ganun po yung nangyayari. So, nagkaroon sila ng batas na bawal nang mag-convert ng area, agricultural land, into industrialization or yung mga gagamitin for industrialization. So, ngayon bawal na. Pero lahat ng naitayo doon sa lugar na yon, prior to nagkaroon sila ng batas, ay stay put na, hindi na gagalawin. So yung factory na naitayo katabi ng farm, hindi na yun gagalawin. Pero hindi na rin siya makapag-expand. Okay. So ganun ang nangyari. Kaya side by side, may farming, side by side, may factory. So yun yung ginawa nila, no, na nakita nila na hindi po pwedeng ma-convert lahat yung agricultural land nila for industrialization. So, prevent nila yon. Now, ang sobrang nakaka-impress talaga na ginagawa ng Taiwan government ay yung support sa mga farmers. Yung support ng gobyerno sa mga farmers ay ramdam talaga, no? Malaki kung sa malaki, hindi yung parang kurot. Hindi yung parang kurot-kurot lang, hindi yung parang hindi yung masabi lang na nabigyan ka, no, ng kakapiranggot na paano ko ba sabihin? Sa Pilipinas kasi madaming farmers, okay, na nakakausap natin, ang sabi nila ay kulang daw, no, yung na nare-receive nila na support from the government. Let's say for example, yung rice seed, no, na itatanim nila for 1 hectare ay hindi for 1 hectare yung nare-receive nila na seed. Ang logic ng gobyerno doon ay para lahat mabigyan, no, kaya kinakalat.
Same with fertilizer. So, hindi yung kakailanganin mo for the whole cropping cycle for palay production ay ibibigay. So, kailangan mo rin maglabas ng sarili mong pera to finance or para mabili mo yung ibang inputs. Sobrang anliliit naman noon, no, kumpara doon sa Taiwan. So, sobrang na-amaze ako na ang Taiwan government ay namimigay ng support sa bawat farmer. Sa bawat farmer ha, hindi group of farmers, hindi cooperatives, hindi organized groups, per farmer ang sinusuportahan ng Taiwan government. At isang farmer diyan na nakita natin ay cold storage ng palay. Palay seeds. Cold storage ng palay seeds. Imagine nyo ha, gaano kamahal yung ganong facility. Yun ay bigay lang ng gobyerno sa isang farmer. Imagine that. Another thing is, napunta tayo sa isang hydroponic farm, no? Na super laki niya, no? Isa siya sa pinakamalaking hydroponic farm sa Taiwan. Ay ang binigay sa kanya ng gobyerno ay sorting facility, no? Yung parang factory line na yung mga gulay ay gumagalaw na conveyor habang rinerepack, linilinis at hanggang maging maipunta doon sa karton ready for delivery. Yung ganong klaseng facility ay bigay ng gobyerno. Imagine that, gaano kalaking pera ang linabas ng gobyerno para matulungan lang yung isang farmer. No? Lahat ng industries, pati sa orchids, laboratory, or greenhouse, or isang major component sa isang greenhouse na millions, no, in terms of peso or in terms of Taiwan dollar, millions ang pinag-uusapan. Binibigay lang yon ng gobyerno sa isang individual farmer. Ang binibigyan ng gobyerno ay hindi lang mahirap na farmer o maliit na farmer. Pati yung mga big time, pati yung mga malalaki, pare-pareha silang nabibigyan ng support ng gobyerno. Nakakagulat. Kasi sa atin, hindi ko alam kung yung mga farmers natin, I'm not so sure, yung mga farmers natin na medyo big time, kung meron ding nakukuhang support from the government. Kung mayroon man, baka parehas din, no? Seeds na hindi kasya for 1 hectare, fertilizer na hindi kaya for 1 hectare. Meron ding binibigay na tractors or ano pa mga farm implements. Pero yun nga, para sa group, no? Dapat organized group kayo. Dapat kompleto sa documentation, etc. para kayo ay matulungan. Yun yung malayong pinagkaiba ng Taiwan. Kasi doon, kahit individual farmer, business owner, ay may malaking support from the government. Ang advantage nun ay, syempre kung isa kang marunong magnegosyo na farmer, ay automatic yan nakaka-employ ka ng marami, no? Kasi nga, alam mo talagang mag-business, alam mo mag-run ng isang negosyo para maging productive. Sure yan na magkakaroon ng maraming tao na mabibigyan ng trabaho. Sana hindi natin alam kung paano ba, no? Paano ba marireach ng Pilipinas yung ganong katinding suporta sa bawat farmer. Na talagang yung ibibigay na suporta ay mararamdaman. We're not saying na walang ginagawang suporta yung gobyerno, no? In fairness to them, marami naman talaga silang ginagawa. Pero kung tatanungin mo in yung yung buong public, kung nararamdaman ba yung suportang ito, ay posibleng napakaliit na percentage lang ang magsasabing, yes, naramdaman namin yung suporta ng gobyerno. Yun po yung difference.
Ang isa pang nakakagulat, no, ay dito sa Pilipinas ay lagi natin naririnig yung food security, no? At nung narinig ko yung word na food security sa Taiwan, magkaiba, no? Napaisip ako na ano nga bang ibig sabihin ng food security? Base lamang sa aking sariling interpretation, no, kung ano yung food security, pag naririnig ko yan sa Pilipinas ay bawat Pilipino ay may mabibili kasi wala naman libre. May mabibili na pagkain para makasurvive tayo. No? Yun yung yun yung premise. Siguro ganun din yung iniisip ninyo. Sa Taiwan iba. Iba ang ibig sabihin nila ng food security. Ang ginagawa ng Taiwan government ay nag-iimbak sila ng maraming rice, no? May mga bodega ang gobyerno na punong-punong-puno yan ng rice. Yun po ay hindi for sale. Yun ay hindi para may mailabas sa market, para hindi tumaas ang presyo, or para tuloy-tuloy na may supply ng rice sa Taiwan. Hindi po yun ang ibig nilang sabihin doon sa food security. Yung iniimbak ng gobyerno ay hindi yan linalabas para kainin. Hindi yan linalabas para ibenta. Hindi yan linalabas para makontrol na stable ang presyo ng palay o ng bigas. Yun po ay nakaimbak lamang sa kanilang storage para in the event na magkaroon ng gera, in the event na bigla silang gerahin ng China, ang lahat ng citizen ng Taiwan ay kakain. Kasi meron silang nakastore na pagkain. Meron silang bigas na nakaready na pwedeng i-disperse kaagad ng gobyerno pag may gera. Yun po ang ibig sabihin nila ng food security. Pag lalabas na naman yung bagong harvest, yun na naman ang bago nilang i-store. I don't know, hindi ko natanong kung anong gagawin nila doon sa lumang bigas, kung anong gagawin nila doon. But they keep on storing rice para sa ganong purpose lamang. So, ibang-iba yung context ng food security sa Pilipinas, sa Taiwan. Doon naman tayo sa mga tao. Kasi nadidiscuss natin yung difference ng gobyerno, no? Yung support na binibigay ng gobyerno, yung definition ng food security ng gobyerno nila at gobyerno natin. Doon naman po sa mga tao, sa mga business owners, mga farmers, no? May pagkakaiba rin yung attitude or paano mag-isip yung mga tao. Nung dumalo kami, ang dami naming pinuntahan ng mga farms at yung mga pinuntahan namin ay sila talaga yung masasabi nating best of the best, biggest of the biggest. Sila yon, no? From orchid farm to hydroponic farms to rice milling or rice production, sila talaga yung mga malalaki. At lahat sila ay willing to share at ipakita sa atin yung kanilang mga technologies. So, natanong ko na bakit sila ay hindi natatakot ipakita yung mga technologies nila? Kasi matindi rin ang competition. Patayan din yung mga negosyante, no? Maigpit din yung competition. Pero bakit hindi sila nag-aalala na ipa-vlog sa atin at makita, no? Or kahit sila rin, no, nagkakaroon sila ng mga guests, either buyers nila or very open. Kasi once na inopen mo yung farm mo, in-expose mo na yung lahat na meron, di ba? Sa farm, especially technologies. So sabi nila, yung technology is just a tool. Okay? Kahit sino pwedeng magkaroon ng technology. Kahit sino pwedeng mag-modernize. Kahit sino pwedeng mag-set up ng magandang hydroponic system. Kahit sino pwedeng mag-set up
ng magandang milling system, magandang drying system. Lahat pwedeng gawin. Lahat may access. So bakit mo itatago yung technology? The technology is just a tool, hindi yan trade secret. Sa Pilipinas, iba, no? Madaming business owners, especially manufacturers, katago-tago nila yung technology nila, no? Ayaw ipakita. Kahit hindi naman modern, ayaw ipakita, di ba? Kasi takot na takot sila na makita lang daw, isang beses lang makita yon, magagaya na yon. Kasi nga, ang premise, yung technology is the trade secret. Sa Taiwan, ang sabi nila, ang sekreto dito is the management. Paano mo papaandarin yung modern technology? Yung modern greenhouse, paano mo yan paandarin? Paano mo yan ikikip yung temperature inside? Kasi sabi nila, lumipat ka lang ng isang location kahit within the same district, magkakaiba na yung temperature noon. Marami ng pinagkaiba, no? So, posibleng iba na yung parameters na ia-apply mo dun sa next farm. So, yun ay kanilang tinatago. Hindi nila basta-basta dinidisclose yun kasi yun nga lang yung trade secret nila. But the equipment, hindi. Hindi nila nakikita na advantage mo kung may pinaka-modern kang technology. Kasi yun available. Pero yung management style mo, yung management skills mo, na na-acquire mo, let's say for example, for 30 years, kasi 30 years ka in operation, hindi basta-basta makokopya yon ng competitor. So still, makita man nila lahat, hindi kanila magagaya. Yun yung kanilang katwiran. Kaya lahat sila, kahit yung mga pinakamalaking farms na puntahan natin, willing silang i-share kung anong meron sila doon sa farm. Sinabi natin na marami talaga sa Pilipino ang masekreto, no? Maraming dahilan yan, but ang karamihan na naririnig natin ay competition, no? Takot sila sa competition, kaya sila masekreto. But on the other hand, tayo ay nagpapasalamat sa Mega Sardines kay Sir William Tew Lim na talagang pinakita niya yung buong proseso ng paggawa ng sardinas mula doon sa sumakay tayo ng barko para mangisda at dinala natin yung mga isda sa planta at hanggang sa naging canned na sardinas. At yun, walang sekreto, talagang pinakita niya para tayo ay matuto at na-appreciate yan ng Filipino audience, no? Sa ngayon ay I think nasa 14 million na, no? Nasa 14 million views yung shorts na yan sa YouTube. So, yun, talagang nagustuhan ng Filipino audience. At siyempre, isa rin dyan ang Pampangas Best ni Mayor Jomar Hizon na pinakita rin niya yung buong proseso ng paggawa ng tosino sa kanilang planta. Sana mas marami pang mga factories, no, manufacturing na ipakita rin yung kanilang proseso at sundan natin yung ginagawa ng Taiwan na hindi trade secret ang facility, ang technology, but ang trade secret pa rin ay yung tamang management ng business. Punta ho tayo sa orchid farming, no? May dalawang malaking farms tayo na napuntahan sa Taiwan at talagang malalaki. Leading talaga sila sa export. Okay? Natanong ko bakit sa dami-dami ng orchids, bakit Phalaenopsis yung sikat sa Taiwan? Ang sabi nila, because yung Phalaenopsis o butterfly orchid ay namamanipulate nila para mapabulaklak nila all year round. Ibig sabihin, dahil meron silang technology na controlled environment, kaya mong i-control yung environment sa loob, ay mapapabulaklak nila yung orchid kung kailan nila gustong pabulaklakin. Therefore, all year round, meron silang pwedeng i-export, no? Worldwide.
So yun, ganun kaganda yung technology nila. Dahil doon, sobrang laki ng industry at bawat player ay may kanya-kanyang specialty. Nakakatuwa kasi sila Taida, yung unang pinuntahan natin, sila ay kilala na breeder. So sila yung nagko-cross. Talagang sila yung nagre-research, continuous breeding to come up with a new variety. So yun talaga yung strength nila na pinagbubuti nila yon para makagawa sila ng bagong variety. At yun yung pararamihin nila. Okay? So sikat sila doon na may bagong variety na naman. That is result yan ng, let's say for example, 7 years research. Maglalabas sila ng bagong variety. So sikat na sikat sila kasi may bagong variety na naman sila. Si Taida ay number 1 exporter ng butterfly orchids sa States. Okay? And other countries. Sa Europe, ganyan. Si Sun Pride naman, napuntahan din natin, si Sun Pride ang number 1 exporter ng orchids sa buong mundo. No? At iba naman ang sistema nila. No? Hindi sila yung leading na breeder ng orchids. Ang ginagawa nila, pag may bagong breed, let's say si Taida, nakapag-breed na ng bago, bibilhin nila yung bagong breed. At yung bagong breed na yon, pararamihin niya massive production through tissue culture. Ganun ang gagawin niya. Tapos, siya ngayon ang mag-e-export ng madami. Yon. So, in fact, sila ay meron silang malaking farm sa Vietnam, no? Mas malalaki pa sa farms nila sa Taiwan. Just to cope, para lang maibigay nila yung demand worldwide. Ngayon, paano naman yung ibang players, no? May mga player na nag-grow lang siya ng seedlings. May mga player na nag-grow lang siya ng blooming size. Ganyan. So, iba-iba sila, no? Lahat sila ay may place o lahat sila ay may kinalalagyan doon sa industry. In fact, si Sun Pride, ang ginagawa niya, napakadami niyang contract growers na ibang farms. Kasi sabi ni Sun Pride, it will be too costly in their end kung mag-build sila ng napakadaming greenhouses. Kasi mahal, di ba? Ang mahal-mahal ng greenhouses nila kasi super gaganda. Sobrang mahal. So, kaysa mag-build sila, kausapin na lang nila yung ibang farmer at i-contract growing na lang nila. So, yung ibang farmer, wala silang problema. Hindi na nila kailangan mag-export kasi meron nang bibili. Lahat ng production nila, bibilhin na ni Sun Pride. Ganun ang nangyayari. So, lahat, di ba, maunlad. So, kumbaga, hindi yung kanya-kanya, kundi nagko-complement to each other yung bawat farmers, para ma-secure lang yung demand ng orchid export worldwide. Ganun katindi, ganun kaganda yung environment ng business ng orchid sa kanila. At isa pang natutunan ko doon, no, na shocking talaga, na ang daming mother species yung going back to Taida ng mga unang panahon na nagbi-breed sila. Ang mga mother plant nila ay nanggagaling sa Pilipinas. Imagine that. Yun yung mga krinocross nila. Kaya sila nag-come up ng magagandang breeds ngayon. No? Bakit sila ang nagko-cross? Bakit sila ang nagpaparami? Bakit sila ang nagkakaroon ng magandang breed na nanggaling sa mga native species ng Pilipinas? 'Di ba? And second thing, meron akong nakita doon na orchid na native. Kung titignan mo, visually, hindi maganda compared doon sa mga hybrids na na-produce na nila. Siyempre, yung hybrid is produce na yan ng years of breeding, di ba? So, talagang napaganda yan. Pero yung native, ang pangit, no?
Pero you will be surprised. Sobrang mahal. Di hamak na mas mahal siya kaysa doon sa hybrid. Only because native siya. Ganun nila vina-value yung isang native species. Dito sa Pilipinas, walang value. Walang gustong bumili pag native. Di ba? Pinababayaan lang. Except yung mga gustong i-conserve yung mga species na yan. Sila yung nakaka-appreciate lang ng mga native species. But in general public, walang value ang native sa Pilipinas. So yung mga growers ay may kanya-kanyang specifications, may kanya-kanyang strength, no? May breeder, may grower, at may malakas sa export. May pinuntahan din tayong lettuce hydroponics, no? Yung Sansing lettuces. At tinanong ko nga siya kung siya yung number one. Ang sagot sa akin sa Taiwan culture daw, ay hindi yan binabrag, hindi yan pinagmamalaki na ikaw yung leading. Dapat daw priority na humble ka. So, ayun yung sagutin na siya yung number one. But definitely, major player siya. Okay? Sa kwento nila, walang trader, no? Walang place ang trader sa kanila. Kasi sila mismo ang hinanap ng mga institutional buyers, mga restaurants, groceries, sila talaga yung hinanap para mag-supply sa kanila. Kasi ang situation ng Taiwan ay may season din kung kailan ka magtatanim ng lettuce. Pag time na malamig ang panahon, maraming nakapag-grow ng lettuce, no? Walang problema sa supply. Pero pagdating ng summer, kahit naka-greenhouse pa sila, mahirap ang production kasi mainit. Kaya, bihira yung nakapag-supply ng magandang quality. May supply, oo, pero yung consistent quality, doon nagkakaroon ng problema. And yung mga institutional buyers, dapat consistent yung quality. Number one yon. So, dahil doon sa sitwasyon na yon, sila Sansing ay na-perfect nila, no? Ito yung kadugtong doon sa sinasabi natin kanina na hindi sila natatakot na ma-expose yung kanilang technology. Kasi nga, hindi yon yung importante. Ang importante sa kanila, yung mahabang years of experience nila, alam nila paano mag-grow ng quality lettuce despite of summer. So naibibigay nila yung lahat ng requirement ng buyers. Kaya yung buyers, dumirekta lahat sa kanila. Dati, nung araw, may mga traders na saan nila binabagsak yung mga lettuce nila, no? At alam naman natin, pag dumaan sa trader, at the mercy ka ng trader in terms of price, di ba? So ngayon, dahil natanggal nila yung trader, dahil yung buyer mismo ang dumiretso sa kanila, naging control nila yung market. Naging control nila yung prices. To the point na sila ang nagdidikta sa customer magkano ang presyo ng lettuce. Imagine that. Sana mangyari rin sa atin yun, no? Na tayo, ang farmers, ang magsasabi sa mga institutional buyers, restaurants, hotels, groceries, na ito ang presyo at lahat sila ay susunod. Bakit lahat sila ay susunod? Because consistency. Consistent na meron siyang maibibigay na supply with the same quality, with the same amount during summer na walang nakakapag-produce ng maganda. So yung business, sa business kasi consistent din na dapat mayroon kang supply. So kung ikaw ay restaurant, hindi po pwedeng mawalan ka ng supply. Dapat lagi kang meron. So dahil si Sansing ay nabibigay niya yan, nakukontrol niya, siya ngayon ang nagdidikta ng presyo.
Okay. Going back doon sa time na maraming nagpo-produce. Okay. Ang tendency sa Pilipinas or kahit din sa kanila, pag maraming supply, 'di ba? Maraming mag-o-offer ng mura. So si institutional buyers, si buyers ay matetempt bibili doon sa mas mura, 'di ba? So iiwanan niya yung mahal kasi maraming mabibilhan eh. Pero ang ginawa ni Sansing, sige, bumili ka sa kanya, pero once na bumili ka sa kanya at iniwan mo ako during the season time, pagdating ng summer, wala ka ring mabibili sa akin. Hindi kita bibigyan. Kahit magmakaawa ka, hindi kita bibigyan. So si institutional buyers, takot. Takot lumipat sa iba. Kasi alam niya na wala siyang makukuhang supply kay Sansing during summer kung hindi siya magiging loyal. Ganun kaganda yung market. So sana, imagine mo, no, yung isang farmer sa Pilipinas ay madiktahan niya yung mga groceries, no, mga supermarkets, mga hotels na dito lang sa kanila lang bibili kasi sila lang ang may consistent na quality all year round. May imported ba na lettuce sa Taiwan? Yes. I just forgot the figure, pero sobrang laki, as in sobrang laki. Kung yung nakita natin na mga hydroponics farm ay super lalaki, ang production nila ay, sabihin na lang natin, more or less, hindi ako sigurado, pero more or less parang 10%. The 90% ay imported. Ganon kadami yung demand ng lettuce sa Taiwan. Okay. So, bakit 90% ay imported? Bakit si Sansing ay nakapag-dictate ng presyo? Wherein, supposedly, kung sa Pilipinas yan, wala na, patay na siya. 'Di ba? Hindi niya magagawa yung mag-demand siya ng presyo. Kasi may imported. Kasi sa Pilipinas, yung imported, mas mura. 'Di ba? Sa Taiwan, iba. Sa Taiwan, sinisigurado ng gobyerno na mas mahal ang imported kaysa locally produced. Kaya si Sansing buhay, no? Kahit 10% lang ng local production ng lettuce ang kayang i-produce ng Taiwan, yung 10% na yon secured sa market. Hindi na apektuhan ng pagbagsak ng presyo. Kasi nga, yun ang safety net ng gobyerno. Mas mahal ang papasok na imported kaysa sa locally produced. 'Di ba? Ang ganda, sobrang protected ang mga farmers kung ganun ang sistema. Doon naman sa high value crops, let's say mga prutas, let's say papaya or atemoya or custard apple, ganyan, or guava. 'Di ba sabi natin maliliit yung land holding ng bawat farmers. Minsan 1,000 square meter lang farm na nga sa kanila. Pero nakapag-export pa rin kasi merong isang buyer, no, within the area. I'm not sure, pero something like 30 kilometers radius pabilog, no? Nasa gitna yung buyer. Lahat ng farms within 30 kilometers, doon nila dadalhin yung mga produce nila. So, yung buying station na to, siya lang ang the only buyer. Okay? Siya ang bibili, siya ang magpapak, siya ang magka-quality control, siya ang mag-disburse sa mga iba-ibang market. Local supermarket, local stores, at hanggang export. Walang madaming middleman. So kaya sila kumikita. Nako-consolidate lahat. Walang competition, walang nag-aagawan, walang nagbabagsak ng presyo kasi iisa lang ang buyer.
At siya na lahat ang gagawa ng lahat ng paraan para makarating ang mga produkto sa lahat ng klase ng market. Yung pinuntahan natin na strawberry farm, tinatawag nila na the God of Strawberry in Taiwan. Siya yung pinakamalaki na farm. Sabihin natin medyo exemption ito kasi medyo malaki yung kanyang land holdings, no? Do ang nakita lang natin ay yung farm kung saan hina-harvest na yung strawberry for tourists na pick and pay, parang agritourism, ganyan, na meron lang silang tent, na temporary tent, na doon nila binibenta yung harvest at meron na ring byproducts like wine, vinegar, and so on. No? Meron silang mga dried na strawberries, meron din silang ice cream. So, ang buyer pupunta doon to experience pick and pay and bibili ng mga byproducts. So, yun lang ang nakita natin. Pero yung malaking farm nila, hindi natin nakita. Kasi iba yung area kung saan sila nagbe-breed. Iba yung area saan sila nagpaparami ng plant. At pag naparami nila yung plant, doon naman itatanim doon sa farm kung saan nila ginagawa yung agritourism. So iba yung area saan nila gino-grow, no? Parang may backdoor. Parang may production area doon talaga nila tinatanim. Tapos ita-transfer, pamumungahin, and then open to public for agritourism and pick and pay. Ang maganda sa kanya, siya yung nagbe-breed, no? Marami siyang varieties ng strawberry na result ng sarili niyang breeding. So dahil nagbe-breed siya, isang business model niya ay nagbebenta niya ng pananim, ng seedlings. So during off-season, pag walang bunga, ang binebenta nila ay seedlings. So tuloy-tuloy na may income yung farm. So aside from that, no, pag off-season ng strawberry, merong ibang orchard naman sila na in-season na yun naman yung kanilang ibebentang prutas. So all year round, sobrang productive yung kanilang farm. Sana ganun din, no, sa Pilipinas na pag natapos ang isang crop ay meron pang isang crop na kahalili ng main crop para tuloy-tuloy productive yung farm. At sana lahat ng farm owners ay maisip na gumawa ng paraan na maibenta yung mga produkto na sila na mismo more than umaasa na may buyer na darating na bibilhin nila in bulk na presyong palugi o presyong palugi kasi nga in volume, kasi nga season, napakadami. So, bumabagsak ang presyo. Yun ang normally na nangyayari. Pag in season, babagsak ang presyo. So, kung ikaw na farmer ay may way ka na ma-dispose mo yung produce mo na hindi nadadaan sa traditional channel ng market, better. Nung andun nga kami, nakita ko may biglang van na dumating, no? Ang dami niyang kinakarga na strawberry, no? Yun palang nagkakarga na yon, siya ang nagbebenta sa mga hotels and restaurants. So, si farm owner, hindi na niya pinoproblema, no, na magko-contact pa siya ng maraming hotels, maraming restaurants, marami pa siyang kakausapin, 'di ba? Ang dami pa niyang kakausapin, ang dami pang procedures, no, bago mabili yung mga produkto niya. Hindi na niya iniintindi yon. Basta hinarvest na niya, andun na doon sa pwesto, and darating na yung mga buyers na bibili in bulk. Ganun lang kasimple. So, wala pang utang kasi nga, 'di ba, pag ang isang problem sa Pilipinas, kung ikaw ay may production at bibilhin yan ng mga institutional buyers, naku po, utang po yan. Maganda lang pakinggan na nagbebenta ka sa supermarket, sa leading supermarket in the Philippines, pero utang po yan. No? Sa kanya walang utang kasi yung buyer na magsusupply sa supermarket at hotel at restaurants, babayaran niya yon in cash.
Okay, punta na tayo sa pinaka-highlight ng ating discussion, ang rice production ng Taiwan versus ng Philippines. Kaya ko sinasabing highlight kasi alam naman natin na rice pa rin, no, yung main industry ng agriculture dito sa Pilipinas. Okay, dito sa Pilipinas, ang gobyerno natin ay namimigay ng seeds sa mga farmers. Ito yung tinatawag na certified seeds. Ito na yung ready na seeds na itatanim ng farmer para maging palay na ibebenta ng farmer sa market. Okay. Sa Taiwan, namimigay din ang gobyerno ng seeds. Ito yung tinatawag na foundation seeds. Hindi ito binibigay ng gobyerno sa mga farmers, but binibigay ng gobyerno para doon sa tinatawag na seedling grower. Okay? O seedling operator. Yung seedling producer ay pararamihin niya muna yung foundation seeds para magkaroon siya ng certified seeds. Yung certified seeds na yan ngayon yung itatanim niya para ibenta na seedling na sa farmer. Na alala niyo yung discussion natin kanina na yung gobyerno ay namibigay ng cold storage para sa palay? Yun. Ang binigyan ng gobyerno ay yung seedling grower para yung na-produce niya na certified seeds, i-imbak niya yon para hindi maapektuhan yung germination at pag time na para magtanim ng seedling, may tatanim niya ng maayos. Okay. So ngayon, yung na-produce na seedling, yun ngayon ang bibilhin ng mga small farmers o bibilhin ng mga farmers na magtatanim ng magiging palay na ibebenta naman sa consumer. Ang rice farmer sa Taiwan ay sanay bumili ng seedlings, hindi seeds. Okay? Seedlings ang tinatanim nila. Kasi nga, ang seedlings ay para sa transplanter. Isa rin siguro yan sa reason bakit hindi tinatanggap ng farmers ang paggamit ng transplanter kasi walang marunong magtanim ng seedling for transplanter. Kasi bagong skills yun mag-aaral yung farmer. Ay alam naman natin ang farmers natin, to see is to believe. Kung hindi niya nakita, hindi niya gagawin. So, dahil bagong skills yan, meron yan resistance. Kaya, malamang isa yun sa reason bakit hindi tinatanggap ng Filipino farmer ang transplanter. Okay. Yung pagtatanim kasi for transplanter, 'di ba, tinatanim yan sa tray. Okay? So may skills yan. Kailangan nilang pag-aralan. Kung matututo o kung may service provider na magbibigay o magbebenta na ng tubong seedlings at ready for transplanting, malamang tatangkilikin ng Filipino farmer ang transplanter. Wala na doon nagtatanim ng gagawa ng bed para itatanim yung gagawa ng seed bed para patutubuin yung palay, and then later on bubunutin at itatransplant isa-isa doon sa farm, sa field. Wala na pong gumagawa ng ganon. Wala rin gumagawa ng broadcast method, yung isasabog yung buto, yung binhi, para patubuin direkta doon sa field. Wala pong gumagawa niyan. Sa Pilipinas, meron pa tayong technology na tinatawag na sabog tanim doon sa dry land, no? Yung walang tubig. Somehow, parang bagong technology. Pero doon sa Taiwan, walang gumagawa nun. In fact, nung nag-uusap-usap kami ng mga rice farmers, no, nung rice seedling producer, tinanong nila sa akin, paano ba nagtatanim ng palay sa Pilipinas? So, konento ko yung transplanting, broadcast method. Hindi sila makarelate.
Hindi nila magets. Kasi sabi nila, yung huling transplanting daw at broadcast method sa Taiwan ay 1970s pa. So yung mga bagong generation ng farmer, hindi nila alam. Hindi nila ma-compare ano ang difference ng transplanter sa direct seeding or sa mano-manong transplanting kasi hindi nila nakagisnan, hindi nila nakita, kaya wala silang idea paano siya i-compare. On the other hand, sa Pilipinas, yun nga, so malaking opportunity yan na kung marami ang mag-i-engage into seedling production rather than seed production, ay may naghihintay na market for them. Kasi need talaga. Kasi nga, tayo talagang paubos na rin talaga yung labor natin. No? So, there's no way kundi mapunta rin tayo sa mechanization using transplanting. Example dyan na malapit no, sa pinag-uusapan natin na ginagawa na niya ay si Kau Onyo Paraon ng San Miguel, Bulacan. Kasi siya, service provider siya eh. Nagtatanim siya ng seedling para i-transplant doon sa may-ari ng field, ng lupa, ng palayan. So kinukontrata na siya. Siya na ang magtatanim ng seedling, siya na rin ang magta-transplant. So, nagawa na actually, pero bibihira pa. Pero kung buong Pilipinas magiging ganyan, mapapabilis din no, yung trabaho sa pagtatanim ng palay. Marami pang mga potential no, na pwedeng gumawa niyan ay si Sir Dan Cunanan ng Pampanga, ng Arayat, Pampanga. Pwede rin niyang gawin yan kasi mechanized na siya, no? May transplanter siya, kompleto siya ng gamit. At pwede rin niyang gawin yan kahit sa sarili niyang palayan kasi napakaluwang ng palayan niya. At kung gugustuhin niya, magiging service provider siya ng ibang farms para bilhin yung mga seedling sa kanya. Okay, na-mention na rin natin sila Kaonyo Paraon, si Sir Danny Cunanan. Sila yung mga farmers natin na may mechanization, no? May mga tractors, may mga implements, maraming gamit. Masasabi natin na sila yung pati si Sir Alex Briones, isa rin yan, no? Napakahusay na farmer, napakaluwang ng sakahan niya. So pwede rin niyang gawin. So speaking of that, no, yung mga na-mention nating mga farmers, si Sir Alex Briones, si Sir Dan Cunanan at saka si Sir Onyo Paraon. So sila yung mga progressive na mga farmers, malalaking farmers, maluluwang kanilang mga sinasaka na talagang mechanized. So sabihin natin sila rin yung mga kahit papaano may mga kaya na mga farmers. Sa Taiwan ganun din, ang isang farmer pag nagkaroon ng traktor, mayaman yun. Kasi nga, hindi naman biro-biro na milyon ang halaga ng isang traktor para makabili ang isang farmer. 'Di ba? So sa Taiwan, uso yung tinatawag na may service provider. So si farmer, kung panahon na ng pagtatanim, tatawag na lang siya kay seedling grower, kailangan ko ng seedling at itatanim ko ng ganitong araw, then i-deliver ni seedling grower. So tatawag siya doon sa service provider ng tractor, kailangan ko ng mag-land prep, darating na yung tractor, ila-land prep. Hanggang doon sa management ng palay, no, from fertilization to and other activities doon sa farm, tinatawag din lahat yan. Hanggang doon sa mag-harvest, itatawag lang din ng farmer yan. I-harvest na yung palay niya. At itatawag din niya doon sa drying facility na mayroon siyang palay na dadalhin para ipapadry. So imagine mo yan, lahat ng gagawin
ay mayroong service provider. So si farm owner, ano na lang yan, sitting pretty kung tutusin. Wala na siyang gagawin. Ang gagawin na lang niya, yung schedules ng activity niya, i-monitor niya, kailan gagawin ang bawat activity. Pero yung activity, paggawa ng activity na yan, ay mayroong mga service provider na natatawagan. Ayan. Sa Taiwan, bakit nila nagagawa yon na lahat ng activity sa farm ay service provider? Ang tinanong ko sa kanila, may kikitain pa ba ang rice farmer? 1 hectare lang. Tapos lahat service provider, lahat rerentahan. Anong kikitain ng farmer? Ang sagot, kasi mataas ang presyo ng buying ng palay sa Taiwan. Okay? Hindi bumabagsak ang presyo. Kaya ang farmer, kahit i-rent niya lahat ang services, may kikitain siya. Yun ang malaking difference ng rice farmer sa Taiwan at sa Pilipinas. Isa pang interesting na nangyayari sa Taiwan, bakit kumikita ang mga rice farmer? Dahil sa Taiwan, walang trader. Walang trader ng palay. Sabi nila, years back, may trader. Okay? Kasi nga, obviously, dahil napakaliit ang land holding, 'di ba? Ang liliit lang naman ng production ng bawat isang farm. Dapat talaga may mag-consolidate. So may role talaga ang trader doon kasi si trader ang magko-consolidate. Bibilhin niya lahat ng palay ng farmer at siya ang mag-iipon at siya ang magbebenta. No? Either i-mill niya, gawin niyang bigas, siya ang gagawa nun. But paano nangyari na nawala ang trader? 'Di ba? Magtataka ka kung iisipin mo, paano nangyari yon na walang magko-consolidate? Kasi si rice miller, yung magkikiskis, yung from palay to bigas, no? Siya ang nagpapa-contract growing sa mga farmers. Siya na ang kausap ng mga farmers, magtatanim pa lang sila, magkausap na sila. Hindi lang doon sa pagpalay na ibebenta. From zero, from scratch, from step 1, andun na si miller na nagiging nagpapa-contract grower sa mga farmers. Okay. Paano nangyayari yon? So si miller, syempre kailangan niya ng bigas na imimil, di ba? So kailangan niya, kaya naisip nila na tayo na ang kakausap sa farmers. Okay. Ang nangyari, si rice mill ang nagsasabi sa farmer, ano ang variety na itatanim. So in one community or in one town, iisang variety lang ang tinatanim. Kasi yun ang kailangan ni miller base naman dun sa need ng customer niya. Okay? So, ano ang kagandahan pag iisa lang ang variety? Siyempre, control mo yung quality. Kung ang hinahanap mo ay masarap na eating quality, so may specific na variety ka lang na itatanim. At yun ang itatanim ng lahat. Para iisang variety lang ang gagamitin. Kasi sa Pilipinas, ang nangyayari, kanya-kanya yung farmer, kanya-kanyang tanim, kanya-kanyang trip na variety. Napakadaming varieties at napakaraming consideration. Ang priority ay magtanim ako ng ganitong variety kasi maraming umani. Pero kahit pangit ang lasa, wala akong pakialam. Basta kailangan marami umani kasi para marami akong kikitain. Di ba? Or may variety na pang dry land, may variety na pang wetland, may variety na pang upland. So iba-iba.
So, isang taon lang napakadaming iba-ibang variety ang tinatanim ng mga tao. So, pag yan, binenta yan at kinonsolidate yan ng trader, halo-halo yan. 'Di ba? At the most, sa milling, ay i-group yan according to pinaka magkakalapit na isang group of varieties na magkakalapit. Ipupul yan pagsama-samahin at yun ang magiging isang grupo. Ayun yun yung pinaka-closest, no, na para makakuha ka ng magandang quality. But sa Taiwan, ultimato, from the start, isang variety lang ang itatanim. Okay? Hindi lang yan. Ang magsasabi ng protocol paano alagaan yung palay ay si rice mill. So pakikialaman niya pati yung cultural management para to make it sure na maibigay yung tamang quality ng magiging bigas. Kaya nakikialam siya. Dito sa Pilipinas, meron ding nag-attempt o meron ding mga contract grower. But base sa naririnig ko, ang contract grower ay yung seeds lang ang ibibigay, pero yung inputs, bahala na si farmer. Bahala na si farmer paano yan ipoproduce. Basta at the end of the season, bibigyan niya yung palay. Ganun yung nangyayari. So sa Taiwan, sabi nila, dapat control lahat. Kasi garbage in, garbage out. 'Di ba? Kung pangit ang dinala mo, inumpisahan mo, pangit ang kakalabasan. So lahat yan, lahat, up to cultural management, up to drying, hanggang email niya. Variety, cultural management, drying, up to milling, kontrolado ni miller. Para ma-assure niya yung buyer niya na best quality rice ang ipoproduce niya. Kagaya ng nasabi ko, meron ding contract grower sa Pilipinas. Pero maraming parang hindi successful ang contract growing sa Pilipinas. Number one, kasi nga kanya-kanya pa rin yung cultural management. No? So doon pa lang, iba-iba na rin yung quality. And second, sabi nila, matagal daw magbayad yung ibang nagpapa-contract grower, nagpapa-contract growing. Kaya si farmer nadadala at umaayaw at maghahanap na naman sila ng bagong farmer na magiging part ng program nila. So sana mag-work kung dapat responsibility ni nagpapa-contract grower na bayaran ng maayos yung mga farmers para mag-succeed yung project. Isa pang talagang eye-opener na nagulat ako na sistema sa Taiwan na baliktad sa sistema ng Pilipinas. Sa Pilipinas, pag nag-harvest ka at benenta mo, fresh palay, benenta mo, mababa ang presyo. Kailangan i-dry mo kasi pag dry na siya, tataas ang presyo. Ang logic ng local buyer, nakukuha nila yung tamang bigat ng palay. Kasi wala na yung moisture, nag-evaporated na, di ba? Kaya bibilhin nila ng mas mahal. Okay. Sa Taiwan, baliktad. Kung newly harvested, fresh palay, mas mahal. Pag dry, mas mura. Ano ang logic? Ang logic ni Miller, sasabihin niya, malay ko kung saan mo drenay yan. Malay ko kung tama ang pagkakadry niyan. Hindi ko alam kung magiging mataas ang recovery ko o puro broken rice ang lalabas dahil mali ang drying procedure mo. Kaya bibilhin niya yung palay na fresh, newly harvested na mahal. At siya ang magdadry para kontrolado niya yung quality. So si Miller, nakikialam siya sa lahat ng aspeto para lang masigurado niya
na makapagbigay siya ng quality rice sa kanyang customers. So it makes sense, no? Na yan, mangyayari lang yan kung meron ka nga from start to end ay kausap mo si Miller na buyer. Si Miller na buyer, tinanggal niya ang trader. Si Miller na buyer ay inassure niya yung quality. Si Miller buyer ay nagbibigay ng tamang presyo para kumita ang mga farmers. May competition ba ng mga rice miller turned contract growers sa Taiwan? Yes. Matindi ang competition. In fact, marami rin nagsasara na milling company because of competition. Pero, ang labanan dito is the quality. Kung sino ang quality, siya ang magsusurvive. Mahal ba ang bigas sa Taiwan? Yes, mahal. Kung bibili ka ng premium rice sa Pilipinas, parang 150 per kilo? Parang ganyan. Or 200 pesos per kilo. Sa Taiwan, parang umaabot ng 500 to 600 pesos na natin per kilo. Ganun kamahal ang rice sa Taiwan. Alam mo, nung hindi ko pa narinig itong mga kwentong to, kumakain kami sa mga karinderya. Trinay din namin kumain sa mga karinderya. Trinay namin kumain sa mga street, mga bangketa. Yung mga bangkay-bangketa natin dito. May mga bangkay-bangketa rin doon, ha. Trinay namin kumain doon. At nagugulat ako, bakit yung rice ang sarap? Biri mo, bangketa, ang sarap ng rice. Dito, kumain ka, malalaking fast food, no? Ang pangit ng rice, sobra, ang tigas-tigas, na walang quality, di ba? Pero doon, grabe, kahit bangketa, premium rice. Parang dito sa Pilipinas, kahit bumili ka sa grocery, hindi guaranteed na yung mabibili mo sa grocery ay masarap na kanin. Only because, siguro, dahil yung mga nabibili mo sa supermarket ay result na yan ng halo-halong variety na pinagsama-sama, kaya hindi ka talaga makakatikim ng masarap na rice. Pero doon, dahil, kumbaga, one origin, di ba? Iisang variety. Kung ang priority ay yung panlasa, yung masarap na lasa, makukuha mo. So, kahit saan ka pumunta, kahit saan ka kumain, kahit sa karinderya, napakasarap ng kanin nila. Food sufficient ba ang Taiwan? Pagdating sa rice, yes, 100%. Pagdating sa ibang commodities, hindi. Dependent sila sa imported. Kasi nga, ang Taiwan ay maliit lang na island. Marami talaga silang ini-import din. Pero again, ang advantage nila, lahat ng locally produced nila ay priority ng gobyerno protektahan para yung farmers kumita. Ito ang magandang lesson. Okay? Kinote ko to kay Oliver Chu, yung aming resource person na nag-tour sa amin sa Taiwan. At ang sabi nga niya, huwag tayong malungkot na 40 years behind ang Pilipinas. Kasi kung titignan mo sa ibang perspective, may advantage din yon. Ang advantage, sila, para marating nila yung technology na mayroon sila ngayon, ay pinaghirapan nila yon ng 40 years. Di ba? Ang sinasabi niya, ngayon, madali lang. Hindi mo na kailangan mag-trial and error
No? Hindi mo na kailangan ranasin yung 40 years. Ang gagawin mo lang ay kopyahin kung ano ang best practices nila at i-apply sa Pilipinas at pwede mo nang gamitin at mai-improve natin or magiging parehas lang din natin sila. No? Sana lang. Sana gawin, sana ma-realize ng kung sino man na in charge or sino man sa gobyerno na may direct na hand para ma-improve ang agriculture sa Pilipinas. Pwede pong gawin. Kaya pong gawin. May budget? May pera ba? Meron. Meron. Kung magagamit lang ng tama. Yun lang, kailangan yan talaga ng will ng kung sino man na namumuno na may direct hand sa pag-improve ng Philippine agriculture. Okay? I hope marami po kayong natutunan at na-realize dito sa podcast episode na to. Oh, by the way, ini-encourage po natin ang mga viewers na kontakin ang agribusiness at kung kayo po ay mag-start ng farm or may mga farm na kailangan nyo nang i-develop yung mga farm, mga OFW na nagbabalak mag-farm, we suggest bago kayo mag-start mag-farming, dapat maganda na makausap nyo muna ang agribusiness kasi may mga mas importante pang kailangan matutunan bago yung actual farming. Bago pa kayo maghanap ng technical experts na magtuturo sa iyo paano magtanim, paano mag-alaga ng hayop, dapat muna malaman ninyo kung right time na ba para sa inyo o kaya nyo bang i-manage yung mga challenges ng farming. Meron ho tayong session. May mga podcast sessions tayo na pwede kayo ang aming maging guest kahit over the phone, kahit nasa ibang bansa ko kayo. Kontakin nyo lang po ang agribusiness. Kahit ho nasa ibang bansa kayo or nasa Pilipinas, kahit ho over the phone, pwede ho kayong mag-join sa atin dito sa podcast. Makipag-coordinate lang kayo dito sa agribusiness at i-schedule namin kayo at magkakaroon tayo ng one-on-one session at alamin natin ano yung mga concerns niyo. Itatry natin yan, magkaroon kayo ng malinawan yung mga concerns niyo bago kayo talaga mag-start ng farming. Yan po ay libre na maging part po kayo ng ating podcast dito sa Agribusiness. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.